Yan. Okay. Yan. Hapitin pa natin. Yan na. Alright, so magandang hapon, magandang araw, basta magandang araw po sa ating lahat mga karuter. Okay, for today's ano ba naman yung motor na yun? For today's video, ayan, rinding-rindi na ako sa sa hayop na parlina na yan eh. So meron na naman ako nakitang video ni pinakamagaling pinakamagaling na foreman daw. Pinakamagaling na foreman si Guerrera. So meron akong nakitang bagong video na tungkol sa Parlins na naman. At nag-actual pa. Ilaban na butak talaga. So ito, panoorin natin. So ngayon mga bossing, ngayon nyo na masasaksihan kung sino ang mananalo dun sa nakataob or nakatayo na si Parlins na 2x3. Ano, para matapos na mga bossing yung usapin na yan kasi viral na yan. Ano, so bumili ako kanina mga bossing ng 2x3 na si Parlins para i-actual natin boss. Okay, so bali yan ang mga bossing yung ating 2x3 na si Parlins na may kapal na 1.5, no? So bali, nilagyan lang natin siya ng black screw. Ngayon, nilagyan natin boss dito ng suporta kasi ito yung ano natin boss, ito yung pataob. Ito naman yung ating patayo, ano? So papaliwanag ko sa inyo doon sa mga hindi nakakaintindi ano kasi naguguluhan sila bakit ganyan yung posisyon. So mamaya papaliwanag ko sa inyo. Okay, nilagyan natin siya sa sentro ng alambre. So kaya ko lang mga bossing ginawa yan, yung video na yan or yung vlog na yan para mas makita ng dalawang mata natin kung alin nga ba mas malakas. Okay? Para hindi na tayo magtalo-talo. Ayan na. No? Doon sa ibang nagbablog, ito. Kumbaga parehas na parehas yan, walang daya. Tuwid na tuwid. Ito, tuwid na tuwid din. So ipapaliwanag ko sa inyo mga bossing kung bakit ganito ang ginawa ko. Ito yung ating pataob. Ito naman yung ating patayo. Bakit? Kasi mga bossing, kapag hinila natin itong alambre na ito, ang load niyan ay nandito. Pag hinila naman natin ito dito, ang load nito nandito. Ngayon kung para hindi kayo boss malito, ganito yan. Kunwari ito ay nakataob. Papatungan siya natin dito na mabigat. Ngayon ang ginawa lang natin mga bossing, pahila. Okay, ito naman patayo, pahila naman yan, nandito ang load niyan. Okay, so subukan na natin mga bossing para magkaalaman na ano. Okay, let's go. So ayun mga bossing, kaya nga pala ganyan yung representation natin kasi kung lalagyan natin ng mabigat bossing na bagay or load sa ibabaw, ang mangyayari kasi bossing, dun sa patayo, makakapaglagay tayo boss ng ano dito, makakapaglagay tayo dito ng object or ng load. Ngayon kapag eto boss ay pinatayo natin, mahihirapan ako bossing magpatong dito na mabigat na bagay kasi nga makitid lamang siya, dos lamang siya compare dito sa tres. Pitid talaga ng utak ito. Di ba yung Parlins na yan ay para sa ano? Para sa SIM yan. Ba't ka kasi maglalagay ng ano, ng magpapatong diyan ng ano, ng ibang bagay? Eh ang si Parlins na yan ay para sa SIM lang talaga. Doon ka ano, mag-actual. Sige, tuloy natin yung panunod sa kanya. Ano, kaya ito yung pinakang mabisa na explanation sa inyo para parehas ano sa tali natin siya dadalhin. Yun din naman yun mga bossing. Ano? Okay, sana naintindihan niyo mga boss. Mga boss, ikutin na natin yung alambre na magkaalaman na para hindi na maraming pagtatalo diyan. Mga boss, walang daya yan ha, walang welding. Ano? Yang nasa sentro ang ating load. Okay, so pilipitin na natin mga bossing. Obserbahan ninyo kung ano mangyayari. Yan. Okay. Yan. Hapitin pa natin. Yan na. Alright, so yun. Tatawa na lang ako sa actual niya. So anong mga sasabi niyo mga karoder sa mga pinaggagawa ni Foreman? Dapat ba na ganun yung ano, pag actual?
kung saan talaga ang mas matibay, sa nakataob o nakatayo. Parang mali yung actual niya dun. Kabubuhan. So yan lang mga karoder, kayo nang bahalang humusga sa pinaggagawa ni Foreman, yung pinaka daw magaling na foreman sa buong mundo. So yun lang mga karoder, peace out.